So what's up guys? Today we're headed over to Papa Sundot TV's podcast studio because we're gonna have a chat with him and chill out, like kung ano-ano mga questions na meron siya about business, because his show is really about business people, mga pinagdadaanan nila mga businessmen, and yun. So may pagkwentuhan lang tayo because it's good that we share yung mga experiences natin to other people. Bro, kumusta? Ganda ng podcast studio nyo dito. Yeah. Sila nag-order sa inyo. Hindi ko alam kung pepper pala, beef or pork. Beef pepper po? Yes, and the drinks po. Okay na. Water na lang, man. Service water. Yes. Itab ka na dito. Lupit. So anyways, kasi alam mo, yung wife ko, si Nika, 3 days ago, nag-express na rin siya. Sabi niya na parang gusto ko na rin bumalik sa work. Kasi di ba yung baby namin, 1.5-year-old. So ayan, balik siya. Finance department, hinahawakan niya. Tutuwa siya, bro. I mean, like, ngayon nga, na-realize ko, the very foundation ng business na meron kami, yung wife ko talaga yung sobrang laking tulong sa akin. Hindi. Pero yung wife ko kasi, hindi siya nakapag-corporate eh. So, meron in the back of her mind, always thinking na Parang gusto niyang subukan. Oo, parang... Ako ganun. Dumating ako sa point na gusto ko call center para lang malaman. Actually, matry lang, ma-experience. Gusto ko malaman kung ano yung nangyayari doon, paano mga takbo. Kasi negosyo rin po agad kami. So, yung pag-handle ng tao based on our experience lang. Kapag hindi namin alam paano talaga tumatakbo yung corporate world. Kaya nga, nag-hire pa kami ng parang coach or mentor na magpapatakbo ng mga HR, binigay sa amin. Accountant, yung sa amin yan nun eh. Kung ano lang yung alam namin, yun lang. Basta pag pumasok, 10 piso, paglabas, 20 pesos na yan. Wala sa amin. Lalo HR kasi yung haharap sa tao, ganyan. Wala kaming process kung paano yung mga, kunyari, magpapasok ng tao. Manual lang. Ganun, yan background mo, pwede ka na sa amin. Yeah, tapos tingnan mo na resume, kunyari, pero walang pwede. Sobrang enjoy nga eh. Saka ngayon, sa mundo na ng automation, actually, parang, paano ba to? Sobrang bilis kasi ng automation. Lalo sa amin sa online. Parang dati kami pa nag-iisip lahat ng copyright sa marketing namin. Ngayon, isang pindot mo, sasagot si ChatGPT. Yung mga bots namin ngayon, parang totoong tao na rin. Nakikipag-uusap kahit chatbot lang. So nag-i-evolve talaga. Sabi ko nga, 1 to 2 years from now, saan na kaya tayo papunta? Pagdating sa ganyang industry, sabi ko, pag di mo sinabayan, iwan ka din. Kumbaga, iwan talaga pag di ka sumabay. Like last week, nag-integrate kami ng bots on our chat. Sa mga chats namin, natutuwa ako kasi pag kinakausap ko siya, parang talagang totoong tao. Tapos hindi siya paulit-ulit. May parang sariling buhay siya pag nakikipag-usap. So ngayon, kaya na namin i-lessen yung manpower namin nang hindi na kami nagdadagdag ng tao. Doon pala papunta yung mundo ngayon. Hindi mo na malalaman eh. Yung tao kasi kahit ulit-ulitin mo yung tanong, iba-iba yung sinasagot niya. Because of ChatGPT. Sabi ko 1 to 2 years from now, baka hindi mo na alam kung talagang tatawag sa'yo tao pa o hindi. Actually, diba meron na? PLDT, Globe, AI. Biglang natawag sila, no? Ang iyong bilay, yun na lang. Saka meron customize, pwede mo kausapin. Talaga? Ay, oo. Hindi, pag nagsabi ka na, ganito yung sinasabi mo, di ba nagre-response din siya? Oo. AI lang yun. Tapos kaya naman yun. Pati yung boses ko, dinuplicate na. Dinuplicate talaga? Sabi ko nga, parang hindi ko na kailangan. Kaya ang AI mo. Actually guys, sa totoo, AI ako. Robot lang ako. Sobrang tawang-tawa ako sa mga video na yan. Tungkol sa Pilipino. Sabi niya, ang buhay weather lang, pero lumampas ako sa taas ng lahat. Ending na kami. Alright, 3, 2, 1, action. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa EWPS at alam niyo naman, pag bagong episode, may bago na naman tayong kasama dito. And this episode is very exciting, no? Dahil para sa mga tao, no,
kababayan natin dyan na sawang-sawa na sa mahal na kuryente, one of our good friend no, na makakasama natin ngayon, magbibigay sa atin ng good news dahil pwede pa lang makalibre ng kuryente at pwede pa lang mas mababa yung maging kuryente mo. No? So hindi ko na papatagalin to, let us introduce one of our good friend, Sir Victor Asuncion. Sir! Ayun, maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin dito sa EWPS. No? Very excited ako dahil eto, bagong pwesto na naman to para sa amin. Ngayon lang ako makakapanayam no, na meron palang makakatulong sa amin mapababa ang kuryente o makalibre ng kuryente. So, kumusta muna sir? Okay man, it's nice to be here. I love the studio so much. Thank you bro. Tapos, ayun, sobrang napanood ko na yung mga videos niyo before. Yes, thank you. Tapos, syempre, galing kasi yung interview mo. Dati yung interview ng mga different businessmen. Sobrang exciting na for me to be a part of this, to share yung journey with them. And then, ayun nga, our business right here is, it tackles, it helps a lot of people na mabababa yung negative. Kasi, mahal ba mahal? Totoo kasi ngayon dito sa Pilipinas talagang hindi bumababa ang kuryente, umataas ang kuryente. At every year, nagugulat ang lahat dahil bigla nilang wala namang pasabi, bigla nilang tumataas ang kuryente, di ba? Yeah. Wala namang sasabihin, next 3 months, 2 months, bababa yung kuryente, walang ganun eh. Di ba? Biglang, ito na yung presyo ng kuryente ngayon, parang gano'n. Ano po yung negosyo niyo? So, our company kasi, we're a solar installation. So, we started 10 years. Tapos, what we do is we install solar modules on top of residential, commercial, industrial. We're doing power plants. So, ayun. Ngayon, sobrang, hot project siya. Sobrang daming tao talaga bumili ng solar energy. Ang daming nagpapa-install ngayon ng solar sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo sa atin dito na dahil number 1, mainit ang panahon dito sa atin talaga. No? Pero yun nga, kumbaga hindi kasi lahat alam na pwede pala yung ganyan, sistema na hindi mo na kailangan, alam mo yun, magbayad ng kuryente. Dahil yung mismong energy pwede magbigay ng kuryente sa ating mga tahanan. Yeah. Actually, hindi lang pala tahanan, yung mga businesses pwede. Tsaka, one special thing about the Philippines kasi is, we're separated by 7,000 apartments. So, ang nangyayari sa mga Pilipinos, sobrang ang hirap ng transmission from electricity sa Metro Manila papunta sa mga malalayong lugar. For instance, if we're talking about like Bicol region, if we're talking about yung mga islands, Palawan, gano'n. Totoo yun. Minsan, nagkakataon pa na wala talaga kuryente sa bahay nila. Minsan, pagdating ng gabi, putol na yung kuryente. Yeah, I mean, like, imagine mo yung Mindanao is an untapped resource kasi sobrang liblib na siya diba? Tapos parang wala silang infrastructure to be able to bring electricity. And solar energy kasi, I grew up in the Middle East. Tapos sa Saudi, desierto yun. Yung ibang lugar ng sobrang remote at lahat. Kinagamit na nila yung solar energy. Kumbaga sa atin sa Pilipinas, ngayon pa lang nagta-transition yung mga tao. Pero sa ibang bansa pa lang, ito na talaga yung ginagamit nila. Noon pa. Yes, exactly. So, sobrang exciting yung industry natin. Ang nakakatawa kasi, it's a form of investment din for the Filipino people. Like, imagine mo, wala naman gigising tapos sasabihin nila, parang hindi na ako Totoo yun. diba? And yun, once again, Sir Vic, maraming salamat sa oras. Thank you so much for your time as well. Ayun, napakadami ko natutunan sa gabi na to. Personally. Alam ko, papayakin mo siya. Hindi malapit na, feeling ko yung dulo eh. Ako na yung naiiyak kasi. Ako na yung naiiyak. Paunahan eh. Background music eh. Oh, iba. May background music kayo? Meron, iba kanina. Meron, ay. Iba yung Iba. Pero sa editing, hindi yun kasama. Dito lang talaga yun, sa atin lang yun. Pwede kunin nila. Pwede kunin. Inulan mo lang, pinapalitan pa namin yung ano. Na-clip. May copyright kasi yung mga yun. Pero pag ano, iba na yung background music doon. Hanap na nila. Ay, copyright na to. Pwede ba natin makita yung preview? Malapit na talaga. Ramdam ko na Sayang yun. eh. Hindi ko alam kung naiiyak na si Sir Vic dahil yayariin siya ng asawa niya. Yari. Pwede bang kumuha na nung snippet na yun? Pagpakita mamaya. Pwede dito. Ipakita mo agad. Pagpasok niya pa lang, play niya na yun. Bakit? Ano pag-usapan ka na kasi talaga. Lalo ang dami makaka-relate. Maraming mga Kasi karelate. totoo yun. Yun yung mga clips na mga karelate ka sa hindi naman yan, mahirap na talaga yan eh. Parang
Parang akin to ah. Panoorin mo to. Minsan pagdating ng gabi, putol niya ako rin. Pwede na tong diretsyong upload. Oh, mostly. Pwede na yan. Pero kasi yung audio niya, ano pa lang, lapel pa lang yung gamit natin yan. Backup pa lang. Ito kasi mabase to eh. Pag sa kotse mo pinakinggan ko, sarap eh. Ako, nagpe-play akong ganyan. Parang gusto mo naman rin eh. Actually, di mo naman papakinggan talaga na ano, pero pag may tumatch siya, uy, parang related din sa akin ah. Oh. Di ba? Totoo yan. Sa ano, sa audio, nakakat namin yun. Siyempre may mga singit ako minsan. Pwede nilang linisin yun para malinis lang yung boses. Kasi naka-stem yan eh. Parang yan siya, layer. May layer siya. Ganda talaga. Paano recording yan? May file? SD card? Parang ano yun eh, parang audio 1, 2, 3, parang yun. Mga tracks. So, 4 na tracks yan. Tapos yung background music. So, pwede nila hugutin. Lahat ugot. Ganda. Is expected to run and operate for the next 30 years. Wow. So, ganun din pa nakabilis. Kumbaga, para mabawi ko yung invest mo doon. Pero curious ako, Sir Vic, nabanggit mo kanina, lumaki ka talaga sa ibang bansa na artist. Nakita mo na yung ganung sistema na ginagamit nila na dito yung i-display ko sa kusina. Kasi hindi po ako makalimutan sa bahay. Post ko to sa office na. Sa kay Sir Vic, isa rin po nito. Ang picture hawak natin to. Yeah. 1, 2, 3.